Agendada na ang pagbusisi ng Kamara sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Muli namang tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na magiging transparent at inklusibo ang paghimay dito. Live mula sa Batasang Pambansa, ihahatid ni Earl Tobias ang detalye. Earl! Princess, nagsimula nga sa isang budget briefing ang unang araw ng deliberasyon ng proposed 2026 national budget dito sa Kamara. At tulad ng ipinangako ng liderato ay personal na nakapasok at nakapag-obserba ang mga miyembro ng civil society at people's organizations sa plenaryo. Paliwanag ng liderato ng Kamara, suportado nila ang proposed 2026 National Expenditure Program na nakatutok sa human capital development at nakalinya sa priority sectors ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero mismo si House Speaker Martin Romualdez din ang nagsabing hindi lulusot ang budget sa Kamara nang hindi dumadaan sa mabusising proseso. Lalo't prioridad din nilang masiguro ng taong bayan na sinuri ng Kamara ang bawat sentimo ng proposed 6.793 trillion pesos 2026 national budget. To our partners in the executive branch, allow me to be clear. We will scrutinize, we will question, we will deliberate thoroughly. But we do so not as adversaries, but as allies, united by a shared purpose. For at the end of the day, at the heart of our collaboration lies a common goal: to deliver a better, more dignified life for every Filipino family. Yan din mismo ang dahilan, ayon kay House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing, kung bakit isinulong nila ang agaran at kasabay ring pagsuri sa mga pag-amyenda sa budget bago pa ito aprubahan sa plenaryo ng Kamara. Hindi tulad ng nakasanayan noon na sa kapalang pag-aaralan ng House Small Committee ang mga aamyendahan sa budget kung kailan lumusot na ito sa huling pagbasa ng Kamara. Ang bawat piso ng budget na ito ay galing sa dugo at pawis ng mga Pilipino. Kaya magiging masusi po ang deliberasyon ng inyong Kongreso sa mga darating na buwan upang siguraduhin na ang bawat piso ay mailalaan para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Princess, kasalukuyan ng mga gumugulong itong ikalawang bahagi ng budget briefing ng DBCC kung saan kasalukuyan na nagtatanong o nag-i-interpellate ang mga kongresista dito nga sa mga miyembro o bumubuo ng DBCC. Ilan sa malaking usapin na agad na natalakay dito sa interpellation ay kung bakit walang nakalaan na pondo sa ilalim ng National Expenditure Program para sa ayuda, para sa Kapos ng Kita Program o kilala bilang AKAP. Pero gaya ng naunang sagot ni DBM Secretary Mina Pangandaman nang i-turn over ang proposed 2026 NEP dito sa Kamara at malaman na zero ang funding para sa AKAP sa 2026, ipinaliwanag ng kalihim na meron pa namang natitirang 13 billion pesos mula sa kasalukuyang 2025 national budget para nga sa naturang programa at yung 13 billion na yan ay magagamit pa rin naman para sa susunod na taon o sa taong 2026. Ibig sabihin, hindi naman kailangan mangamba ng mga umaasa sa AKAP dahil hindi naman agad mapuputol yung implementasyon ng programa. Princess. Maraming salamat, Earl Tobias.